hayaang minamanipulate you. Pero, check yourself also. Baka naman pala kayo yung mali. Ikaw yung mali. Ano? Bakit nagkakaganon? No, turo kayo ng turo. Reklamo kayo ng reklamo. Kaya naman pala nagkakaganon dahil kayo yung may mali. So, check yourself first. Hi everyone! Welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Huwag mong hayaan, lagi ka na lang dinidimin. Ano ba yung mga verbal abuse? Yung iniinsulto ka, nililiit ka, dinidiscourage ka, sinasabihan ka ng di magaganda, yun yung verbal abuse. Huwag niyong hayaan na lagi kayong ginaganon. Ano po? Sa magulang, marami rin kasi mga magulang na ganon eh. Pwede kayong magpaliwanag. Tatay, huwag naman po kayong ganyan. Anak niyo ako. Kailangan ko ng suporta at pagmamahal niyo. Kailangan ko ng pag-unawaan niyo. Kailangan ko rin ng inyong backup. Huwag niyo naman akong ganituhin. Huwag niyo naman akong ganituhin. Kasi hindi ko na kinakaya. Hindi ko na kinakaya. Makipag-usap kayo mabuti. Ganun po yun. And if talagang ganun, na hindi pa rin siya tumigil, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with prayer. The Lord will give you a way to stop that abuse. Basta huwag nyo lang babastusin ang inyong magulang. Ano po? O kahit sa ibang tao, no? Huwag nyong hahayaan na binabastos kayo, inaabuso kayo ng ibang tao. Matuto kayong tumindig, tumayo. Pag nasa inyo ang Diyos, pag nasa inyo ang Holy Spirit, alam nyo ang mangyayari, alam nyo ang dapat nyong gawin, kasi tuturuan kayo kung paano sa mapayapang pamamaraan, kung paano nyo maiiwasan, at kung paano kayo makakaalis sa ganong sitwasyon. So palaging manalangin tayo, kasi yan ang weapon natin eh. Lagi nyong sasabihin, pag nasa ganyan kayong attack ng, kasi attack ng spirits of the enemy, attack ng enemy yan eh. Minsan kinagamit yung tao, yung magulang, yung kaibigan, kapatid, o padalang kung sinong tao. Kasi ang kalaban natin, si Satan, ay matalino yan, no? So gumagamit yan ng mga taong gagamitin niya. So pag gano'n na yung sitwasyon nyo, tandaan nyo na napaka-powerful ng Word of God. Sauluhin nyo lang po ang verse na ito, sa tuwing nalalagay kayo sa alanganin. Ano po? Sa tuwing naa-attack kayo. Sabihin nyo lang, no weapon formed against me shall prosper. If God be for me, who can be against me? I can do all things through Christ who strengthens me. Iyan po ay mabisang panlaban sa mga atake ng mga kalaban. Yan po ay napakabisa. Sauluhin niyo po yan. And ito pa, number 5, ano po, medyo relate dun sa sinabi ko. God will change them trap. Yes, God can change people, but you are not God. Ikaw ba ang Holy Spirit? Hindi. Minsan, ginagamit ng kaaway ang hope mo para i-delay ang healing mo. 1 Corinthians 15 verse 33 reminds us, bad company corrupts good character. Hindi lahat ng tao assignment mo. So, wag mong piliting i-correct o itama o ayusin yung isang tao. Let the Holy Spirit do it. Let God do it and not you. Kung talagang ayaw, kung talagang hindi makinig at ayaw sa mga paliwanag mo. Magbigay tayo ng example. Lahat po ng mga pangalan dito ay example lang po ha. Wala tayong pinatutungkulan o min na tao. Ito ay
Talagang example lang. Si Mara ay nasa relasyon with a man who lies, cheats, and gaslights. Pero ayaw niya itong iwan. Ang sabi niya, I know God will change him. Baka ako ang instrumento ni Lord para mabago siya. O yun, tinitake na yung ganong false trap. No? Pero paulit-ulit na nangyari at hindi siya nabago kasi you're hoping na magbabago siya through you. So kung ayaw niyang magbago, huwag mong pwersahin ang sarili mo. Ikaw ang magbago, hindi siya. Another one is forgiveness means access trap. Imbang pinatawad mo na siya, praise God. Pero hindi ibig sabihin welcome na ulit siya sa buhay mo. O maraming makarelate dyan. Forgiveness is different from reconciliation. Matthew 10 verse 16 says, be wise as serpents and harmless as doves. Huwag tayong padalos-dalos sa pagbabalik ng toxic people sa life natin. Yung nasira na tayo minsan sa kanya, be wise. Be smart. Example, after years of manipulation, si LV finally walked away from her toxic friend. And later, that friend says, akala ko ba Christian ka? Dapat marunong kang magpatawad. Oh, maraming ganyan. And expects instant reconnection. Gusto niyo makareconnect agad sa'yo. After niyang gawan ka ng masama, parang gagamitin niya yung forgiveness trap. No? Number 7, fear of judgment trap. Yung, anong sasabihin ng iba pag umalis ako? Baka sabihin ng church, hindi ako marunong magpatawad. Mga ka-real talk, fear of people is a trap. Proverbs 29 verse 25 says, fear of man will prove to be a snare. Mas importante po ang approval ni God kaysa opinion ng tao. Kasi, si Lord ang importante. Yung tao, madaming deceptions yan. Madaming pagkakamali. Lalo na kung hindi totoong anak ng Diyos. Lalo na kung hindi totoong Kristiyano. Again, wala akong pinatutungkulan na. Example lang itong pangalan na ito. Si Lian ay gustong lumayo sa abusive family situation. Pero pinipigilan siya ng mga kamag-anak at church friends. Huwag ka namang ganyan. Wala nang anak ngayon na marunong rumespeto. Yung mga sabi nila, huwag ka naman ganyan. Wala nang mga anak ngayon na marunong rumespeto. Natakot siya masabihan na bastos, kaya nagstay. So, di ba? It's manipulation. It's controlling. Nawawalan ka na ng sarili mong pagpapasya, pag-iisip, and they want you to just obey without your mind and your heart asking if it is right. They just want you to blindly obey and conform to their system, to their mindset, to their ways. So sa mga ganitong pagkakataon, pag talaga namang very toxic na and abusive na talaga yung surrounding at hindi mo na kaya sa loob ng bahay, sa pamilya, at you have the power to live just a temporary absence, kasi kamag-anak so nagbabago ang panahon, nagbabago ang puso ng tao, nagbabago yung isipan at natututo yung iba. May mga tao kasing late matuto at late makatanggap sa Panginoon at late makonvict ng kanilang mga kasalanan. Pero huwag nating husgahan at sarahan ng pinto kasi family is family. Kahit na lumayo ka at malayo ka sa kanila, you can still pray for them. Huwag mo silang ipagpipray ng di maganda kasi sa'yo ang balik nun. Tandaan po na whatever you say, whatever you pray to others, what you pray to them is what you pray to yourself. Kaya always pray blessings to others kasi blessing will come back to you. Never kayong magpipray or mag-wish ng something bad against other person kasi believe me, babalik at babalik yun sa'yo. Whatever you throw up, it will come back.
bumabalik po yan. Kahit lumiko pa kayo sa susundan kayo niyan, hindi mo, wag mong sabing iiwas ka, hindi. Babalik at babalik sa'yo yan. Kaya wag kayong mag-pray o mag-wish ng makakapahamak ng ibang tao kasi what you wish and pray for is what you pray to yourself. Mga ka-real talk, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging spiritual punching bag ng narcissists na mga tao. Ano po? You can love people without allowing them to destroy you. Set holy boundaries. Seek healing. Be wise. And always remember, kung si Jesus nga lumalayo sa toxic na tao, tayo pa kaya? So stay strong, stay real, and stay free in Christ. So, pag yung hayaang minamanipulate kayo. Pero, check yourself also. Baka naman pala kayo yung mali. Ikaw yung mali. Ano? Bakit nagkakaganon? No? Turo kayo ng turo. Reklamo kayo ng reklamo. Kaya naman pala nagkakaganon dahil kayo yung may mali. So, check yourself first. But if it is valid na talaga namang you did your best, you have done all you can to keep the peace and to be righteous, no? Then, you can set holy boundaries. Okay? So, thank you so much for watching. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and comment down your opinion. At yung mga experiences niyo po, i-comment nyo sa inyo man o sa ibang tao. At pakishare po, malaking tulong ito sa akin sa paglago ng ating channel at para mas marami tayong matulungan. And kung mayroon po kayong mga topic na gusto nating pag-usapan in a biblical way, in a biblical manner, ano po, real talk, na biblical talk, then just comment it down and atin pong gagawa ng paraan para maging vlog. Ano po? Thank you so much for watching, and just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. God bless you. See you in my next vlog. Bye for now.